natali yung leg ng anak ko. Hindi man lang ako tinawagan. Ngayon lang uli ako magkukwento kasi ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob at saka ngayon lang ako medyo nakaluwag-luwag ng dibdib. Itong mga panahon na to, nakatayo na ako eh. Nandito na ako sa level na nakamove on na ako. Tapos bumangon na ako. Tapos itong bigla na naman na may dumating sa aming buhay na mag-iina na hindi namin inaasahan. At ito na nga yung nangyari sa panganay ko. So nakuha ko nga yung dalawa na magkapatid. Ito naman ng panganay ko ang nawala. Na hindi ko matanggap at hindi ko maintindihan. Siyempre, siguro plano nga yun ng Diyos. Pero bilang nanay, ang hirap talagang tanggapin yung mga nangyayari lalo pagka sunod-sunod. So ito na nga nung February 18, birthday ni Angelo yun, yung bunso ko. Nagkanta-kanta kami ng happy birthday. Kasi birthday nga niya. Tapos inihatid ko siya sa school. Naghanda lang kami ng pancake. Tapos bumalik ako dito sa bahay. Nag-off pa ako kasi nga para paghandaan yung birthday niya na kahit cake lang, gusto kong i-surprise siya sa hapon pagdating niya na may cake naman siya. So ayun, nakaupo ako dito sa inuupuan ko ngayon. Nung umaga ng February 18, tumawag si Ate Jonah. Si Ate Jonah yung ka-boardmate ng anak ko sa Barcelona kasi may anak ako sa Barcelona na nagtatrabaho doon. 21 years old na siya. Pumunta siya doon nung 18 siya. Tapos ito, tumawag yung ka-boardmate niya, si Ate Jonah. Nagulat ako kasi pag tumatawag si Ate Jonah, hapon na. Hapon kami nag-uusap. Pagka tinatanong ko, kumusta yung anak ko? Kumusta si Netan doon? May pagkain ba siya? Kumusta ba yung buhay niya doon? Yung mga ganun. Tapos sabi naman nila, Ate Jonah, huwag kang mag-alala kasi yung anak mo dito, nasa mabuti siyang kalagayan. Marami nga siyang tinalo dito sa Barcelona ng mga teenager. Siya, may isip siya, kaya huwag mo siyang problemahin. Kami na ang bahala dito, sabi ni Ate Jonah. Si Ate Jonah, yung nanay-nanayan niya doon sa Barcelona, ka-boardmate niya yun, taga sa amin din yun. May dalawang Pilipina doon, si Ate Connie na magka-kwarto. So, sila yung nanay-nanayan ni Netan doon. Relative din namin si Ate Jonah. Kahit na nag-uusap kami ni Netan, tinatanong ko pa rin sila Ate Jonah kasi si Netan kasi mahiyain. Hindi siya nagsasabi ng lahat ng problema niya. At yun nga ang sabi ni Ate Jonah sa akin, tibayan mo ang loob mo, sabi niya sa akin. Tapos umiiyak siya. Sabi niya, wala na yung anak natin. Nasabi niya na wala na raw yung anak namin. Sabi ko, ate, ano ba? Hindi ko siya binibigla kasi nga iyak siya ng iyak. Sobra yung iyak niya. Yung parang siya ba ang nawalan. So hindi ko iniisip na yung anak ko pala yung nawala. Yung anak ko pala ang namatay nung araw na yun. Kasi nung alas 7 daw nakakatukin na siya, hindi siya lumalabas. Kaya nagulat daw sila Ate Jonah. Bakit hindi niya binubuksan? Hindi naman daw siya ganun na kapag kumakatok sila Ate Jonah at saka si Ate Connie bago magtrabaho, kasi nga chinecheck nila, kinatok daw nila, hindi nagbukas. Ayun, sabi raw ni Ate Jonah, iba na to, hindi siya ganun. Sabi daw niya kay landlord nila, tingnan natin, buksan natin, pilitin natin. Tapos ayun daw, binuksan nila yung pintuan, pinuwersa, tapos hindi raw nila makita si Netan sa loob ng kwarto. Pagtingin daw rin nila, nakabukas yung bintana. Nandun na sa, nakabitin na siya sa labas ng apartment nila. Yung bintana kasi, malapit sa, yung double deck ang bed nila. Tapos tinali niya yung tali doon. Saka siya lumabas, lumundag sa bintana. Kaya ayun, doon nga nakabitin yung katawan ng anak ko. Tapos sabi daw ni Ate Jonah, tingnan niya kung buhay pa raw. Tapos sabi daw nung landlord nila, ako na ang titingin. Tapos hinawakan daw niya yung ulo ng anak ko. Wala na raw. Malamig na siya kasi alas 9. Hindi nila alam kung anong oras nagpakamatay yung anak ko. Anong oras lumundag. Kasi hanggang ngayon hindi pa namin alam yung autopsy, hindi pa nakukuha. Sobra yung nangyari sa anak ko. Bago nangyari yung pagpapakamatay niya, nag-break sila ng girlfriend niya. Tinawagan ko pa yung mga kapatid ko, tapos tinawagan ko yung kaibigan ko, yung mga ninang niya para lang kausapin siya. Kasi nakikita ko talagang sobrang bigat yung nararamdaman niya. Sabi ko sa anak ko, lahat ng tao pinagdadaanan yan. Tapos sabi ng anak ko, Mama, iba ka, sa dami ng hirap na pinagdaanan mo, sa dami ng mga naranasan mo sa buhay na problema, kayang-kaya mo yan, sabi niya sa akin. Ako hindi ko kaya. Iba kami ngayon, Mama.
Mahina kami, sabi niya sa akin. Oo anak, pero isipin mo kami. Sabi ko, isipin mo yung mga kapatid mo. May dalawa kang kapatid. Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, Mama, kahit kailan mahal ko kayo, sabi niya sa akin. Nung nag-video call kami. Kasi ang pamilya laging nandyan. Hindi yan mawawala. Mahal ko kayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ka ba naaawa sa amin? Sabi ko, syempre mama, naaawa ako sa iyo. Lalo ikaw nagpalaki sa akin at saka mga kapatid ko, sabi niya sa akin. Sabihan ko siya, ina-advisean ko siya. Akala ko, nung mga sinabi ko na yon, tumatak sa isip niya. Ang dami pang babaeng darating sa'yo. Tingnan mo, pag lumampas ka ng 21, marami ka nang makikilala, sabi ko. Hindi ako tumutol. Kasi ganun din naman ako eh. Sino ba naman ako para mag-judge dun sa babae na may anak na? Ganun din naman yung kapalaran ko. Mag-isa rin naman ako. Hindi ko maiwasan, sisihin siya minsan. Sabi ko sa sarili ko, paano kung nagsabi siya? Paano kung tinawagan niya na ako? Hindi man lang ako tinawagan. Hindi man lang tinawagan yung landlord ng anak ko na isalba sana. Alam ko yung sobrang pagmamahal niya dun sa babae kasi hindi niya naman itatawag yun kung hindi niya mahal yung babae. Wala akong sinisisi pero hindi ko talaga maiwasan na paano pagka tumawag o kaya sinabihan ako, nawagan ko yung mga ka-boardmate niya, yung nanay-nanayan niya. At least na isalba. Sobrang sakit yung nanay ka na kinuha ko siya dito para gumanda ang buhay niya. Kinuha ko siya dito. Punta ng Spain. Yung kaganda ang buhay niya. Okay naman ang buhay niya dun eh. Masaya siya. Masaya siya sa trabaho niya. Ang dami niyang kaibigan. Ang dami niyang kaibigan sa Barcelona. Kaya nung namatay siya, kaya nung nawala siya, grabe ang tulong nila sa kanya. Lahat ng mga kaibigan niya doon, lahat ng mga kakilala niya, sila ang nakapagpadala sa kanya sa Pilipinas. Sobra yung pagmamahal nila sa kanya. Mga classmate niya, teacher niya. Grabe yung pagmamahal nila. Sabi ko, minahal ka ng mga tao sa Barcelona, mga Pilipino. Sabi ko, ano kaya ang naisip niya? Bakit iisipin niyang magpakamatay kung marami nagmamahal sa kanya? Sabi ko, hindi ka man lang naawa sa akin. Grabe yung ginawa ng anak ko. Hindi ko sinisisi yung babae. Siguro nga, masama akong ina, pero isa lang naman ang gusto natin, mapaganda ang buhay ng anak natin. Bakit ko na kinuha? Sabi ko, ang gusto ko lang naman magkakasama kami. Pero dahil na-deny ang visa niya dito, kaya pumunta siya sa Spain. Pinapunta ko doon. Kinuha ng kaibigan ko doon. Kakilala. Tapos naging okay naman yung buhay niya. Siyempre, mahirap talaga sa umpisa. Nahirapan din siya. Ako ang nagsusuporta sa kanya mula rent, pagkain. Kasi normal lang naman yun eh sa ating mga ina. Gagawin natin ang mga ginagawa natin talaga. Yung mga kaya natin para sa anak natin. Pero yung magpakamatay yung anak natin dahil lang sa babae, Diyos ko, yun na, hindi ko matanggap. Sabi ko, sobra yung hindi ko maisip hanggang ngayon. Ay, Diyos ko, netan. Hindi mo man lang inisip. Mag-isa akong nagpalaki sa'yo. Yung grabe. Bata pa lang ako noon. Nag-abroad ako dahil sa kanya. Pero, inisip lang niya yung babae. Iniwan ko siya. Yun siguro ang isa na masakit sa kanya. Yung iniwan ko siya nung bata pa siya. Nagtrabaho ako abroad para mabigyan siya ng kinabukasan para makapag-aral. Pero yun nga, hindi natin alam ang buhay. Kaya, payo ko sa mga ina, Diyos ko, kausapin niyo yung mga anak niyo. Hindi niyo pala alam na may pinagdadaanan na mabigat yung mga anak niyo. Yun ang hindi ko yun ang pinagsisisihan ko na sana hindi ko na lang pinapunta ng Barcelona. Sana pinauwi ko na lang. At least nandun yung mga nanay at tatay ko. Yung babae ang nagpupunta sa kanya kasi nasa Italy yung babae. Sabi ko, bakit pa niya dinadayo? Kasi marami namang babae sa Barcelona. Sabi ko sa anak ko. Sa bagay, kung nagmahal tayo kahit saan, hindi natin alam. Sobra yung sakit.
Kahit hindi yun nakapag-aral. High school lang, gusto niya magtrabaho para matulungan ako. Ang dami niyang promise. Mami, pwede kang umuwi sa ano? Sabi niya, pwede na kayong umuwi ni Angelo pag may trabaho na ako, pag may papel na ako, sabi niya sa akin. Pwede na kayong umuwi sa Pilipinas para makapagpahinga ka kasi sobra yung pinagdaanan mo, sabi niya sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, baka umuwi na kami. Sabi niya sa akin, hintay mo muna mami na magkapapil ako para ako naman tutulong sa'yo, sabi niya sa akin. Huwag ka munang umuwi na wala akong papel kasi mahirap sa Pilipinas, sabi pa niya. Mahirap sa Pilipinas, mami, huwag ka munang umuwi, sabi niya sa akin. Mahirap mawalan ng anak. Sabi ko, mas tatanggapin ko pa siguro kapag yung, alam mo yun, yung namatay siya sa sakit. Pero, magpakamatay siya. Alam ko, baka hindi lang dahil sa babae, baka may iba rin na dahilan. Grabe. Ang hirap. Hindi ko kaya. Yung kapatid niya na dalawa, nasasaktan sila. Pero hindi namin sinabi ang totoo doon sa kapatid niya na, yun nga, kasi bata pa sila eh. 9 pa yung pangalawa, tapos 7 si Angelo. Hindi pa namin sinasabi yung totoong nangyayari sa kapatid niya. Ang sinabi lang namin na wala siya.